Vance. Okay, si Vance. Yan. Si Ice na kumuha na ba? Alam mo po ba? Yan. Siyempre, ito magaling din na actress, Miss Peewee O'Hara. Yan. Ano ka, Miss Peewee? At syempre, next favorite ng ng kabataan natin, di ba? Pinapanood natin siya lagi sa Batibot. Oji, Pasqua. Hi. Hindi na mawala yung Batibot, di ba? Pero yung po, Batibot po ha, malinaw. Kasi malasuhan pagkakasabi ni Tuhan-Tuhan. Wala akong sinabi. Yan. At syempre, ito, Christian Vasquez. Isunod na natin, Almira Mula. Yan. Katulad na sabi ko sa inyo kanina, yung ibang artista po, hindi willing tanong ng mga intriga. Si Almira, willing siyang sumagot tungkol sa kanila ni Bong. Okay? Ay, oo nga. Ito tawagin natin, syempre, napakagaling na direktor. Direk Crisanto B. Aquino. Tandaan ko talaga, kasama ang B. Bani ko po yun. Pero hindi nilagyan dito eh. Alam ko, B ang ano niya. Okay. At syempre, sabay na natin tatawagin ang Francine, Miss Francine Diaz and Seth Pedelin. Yan. Ang bongga. Ay, alika na dito tayo. Direct tabihin na natin sila. Kanina kasi magkahiwa na. Baka sa'yo pag nasa gitna ka. Hindi, dito ka na. Francine. Francine, direct dito ka. Dito si Francine. Si Seth. Crisanto P. Aquino. Ayan, huwag ito kakalimutan ng P niya. Ito si Miss Peewee O'Hara, magaling na artista ko. Nung una, nung palala sabi ng cast, sabi ko, akala ko Peewee Quijano. Patalit na si Peewee Quijano. Mali pala basa ko. Wala ko po si Vance. Wala pa si Vance? Wala. Kasi meron ka na pinipili Vance. Okay. Yes, good afternoon. Pauna natin bumati si Direk Crisanto B. Aquino. Kasi alam ko to, sobrang excited mo, Direk. Diba, noong Thursday, nakita na kayo. Good afternoon po sa lahat ng press, sa media. Thank you for coming po sa press conference ng My Future You. Yan. At syempre, eto na ha, uunahin natin. Ang nagbabal, eto 90s pa lang, maghuli kami magkita. Marcus Madrigal. Hi! Yan, share na kayo si Mike. Oo, hindi pa lumalabas ang production budget. Ayan, good afternoon po sa inyo lahat. At maraming salamat po sa mga nagugulat pa sa pumunta po rito. Ayan, welcome po sa aming movie My Future You. Thank you po. Siyempre, ito magaling. Miss Peewee O'Hara. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po kami lahat at nandito kayo at tumulong sa aming press conference. Aabangan niyo po yung aming pelikula na napakaganda. At syempre, ito very iconic. Syempre, Mr. Bonji Pasqua. Magandang hapon po. Mabuhay po kayo. At tulad po nila, nagpapasalamat po ako sa inyong pagpelo sa hapon ito sa aming pelikulang Kaabang-Abang. Salamat po. At syempre, Christian Vasquez. Good afternoon po sa inyo lahat. Thank you so much for joining us here. And sobrang excited kami na gawin itong movie na ginawa ni Direk Chris. Napakaganda. Napakaganda ng kwento. Nanood nila yung trailer. Wala pala. May trip ang simula, no? Okay, syempre, ito si Almira Mula. Hi, Miray. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Happy to see familiar faces from the press people. So, I'm happy po to be part of this project. Thank you, Miray. At syempre, pagsasabayin ko na ito, nandun sila kausap ko sa... Wala ka ba ba? Hello po. Alam ko kung nakita tinawa. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Vance na it's good to see you again po. At excited na po kami mapanood niyo po yung My Future You. Yan, si Vance pa naman, alaga ni ni Tyron. Oo, Escalante. Oo, di ba? Baka magka-depression. Pupupo.
Yan. Siyempre, eto yan, pagsasabayin na natin. Siyempre, isakto sa nangungunang love team, Francette. Ladies and gentlemen, Seth, Pedeline, and Francine. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po muna sa pagpunta nyo dito. Excited kami na may bahagi sa inyo kung ano yung my future. Maraming salamat po. Yeah, and Sabi na po ni Sir lahat na gusto ko sabihin. Pero gusto ko po magpasalamat sa oras po ninyo para makasama kami sa araw na ito. Alam ko po mainit na panahon pero bugay pa po kayo papunta dito. Sana po magustuhan nyo at na-excite kayo sa ihahanda namin My Future You na nito. yeah, thank you. Siyempre, yan, sisimulan na po natin Q&A. May 7. May 7. Okay, let's all welcome Miss Rosel Monteverde. Rosel, may 7 nga pala. Hi, Rosel. Alam mo, eto, sunod-sunod ang mga pelikula ng Regal ang bongga, Rosel. Hello everyone! Hello. Good afternoon! Glad to see you again kahit sa init ng araw. Nandito pa rin tayo. Siyempre, iba pag Regal ang suporta ng press, diba? Sa inyo ni Mother Gigi, diba? Salamat, talagang salamat. Kasama ko lang si Mother kanina. Nag-lunch kami, nakamusta siya sa inyo. So everyone. Gorgie, ano masasabi mo? Uy, pero... Alan, ano masasabi mo, Alan? We miss her. Okay, Rivera. But of course, we're still showing it on May 1. Yung Bantay ba? So, Bantay Bahay, si Pepe Herrera, medyo may busy lang po siya sa musical stage play na parokya ni Edgar na hindi ko po mabanggit ang title at mahirapan din po kayong lahat. Buti na lang hindi naman tayo PR nun, kaya okay lang. May future view na lang. Ang galing mo, ikaw, sa tingin mo, hindi kaya mahihirapan ka during shooting kasi parang ang hirap din ang paghiwalayin eh. Diba? Actually, kayo na sa look test, nung pinagsama ko sila for the first time in one frame, nung nakaharap na sila sa camera, okay pa eh. Nung nagtingin na sila, wala na. Lumabas na yung kilig ng bawat isa. Pareho sila natawa, pareho sila parang nagkilig-kilig or nakakilig yung dalawang bata ko. Ang gaan-gaan at pinagpareho sa screen. Yan. So, Francine, yan si Direk na nagsabi. Tapos ako nakita ko talaga nung Thursday, no? Abang script reading kayo. Parang kakaiba. Parang may kilig sila na tapos parang bungis-ngis sila pareho, di ba? Oo, yan. Parang ang sweet niyong dalawa during the script reading. Yan. Oh. Meron ba kaming, yung duda ba namin, totohanan na ba? Or ano ba to? Love team pa lang ba? Or there's some Ganda ng bungad na tanong. Hindi po, ever since naman po, ganda naman po talaga yung friendship namin na madalas sa pagkakamala na may something. Pero I think it's a good thing na rin po kasi nakakadagdag siya ng, I would say, spark sa amin kapag nasa screen. So, yun po. Siguro dahil matagal na kami magkakilala ni Francine at magkaibigan. Yung samahan na nabuo namin, gaya po nung sinasabi ko pag mayroong nagtatanong sa akin kung ano si Francine sa akin, lagi kong sinasabi po na kakampi ko siya. So, siguro, ganun na, doon na punta yung pagkakaibigan namin since 2019. So, yun. Yes, oo. Pero yan, very short yung sinabi nila pero sapat na yun para kiligin ng entertainment press. Pero direct, may kukwento ka daw muna bago ang Q&A about the movie. Hindi naman po. Yeah, okay. May ano lang po ito kung sino-sino yung mga character siya kung tungkol saan po yung pelikula. Okay po, sige po. The title of this film is My Future You. Ako po yung nagsulat, ako din ang internet. My Future You, the synopsis is a strange comment connects two timelines 15 years apart, making Karen and Lex connected through a dating app. As they discover that they live in different years,
they try to change the past to have a better future, but every change of the past leads to undesirable effects in the future. So this is Karen Lopez, Francine Diaz, of course, a business graduate, daughter of Tony and Pam with brother Troy. Her parents are separated for 50 years, and she is living with her mom, Troy, and her stepfather, Miguel. Soon, she meets Lex through an online dating app. This is Alexander Lex Ramos, San Fideli, a fine arts graduate, the only son of Rika and Erwin. He lives well-off life where he gets everything he needs and wants. But being the only child of his parents gives him some emptiness inside his heart. Later, she meets Karen through an online dating app. So this is Miguel Christian Vasquez, the stepfather of Karen, a car dealer. He's longing for the acceptance of Karen as part of the family. This is Pam Almira Mulak, the mother of Karen, separated to Tony 15 years ago and now with Miguel for 12 years. Troy Bonbon, he is the younger brother of Karen, a funny, energetic teenager, lovable brother and son. This is Rika Mistili O'Hara, the mother of Lex, a retired doctor, a loving mother, and will give everything to Lex. And this is Erwin Kuya Boji Pascua, father of Lex, a retired doctor, a supportive father to Lex. And Marcus Madrigal, the biological father of Tony, the biological father of Karen, separated from Pam 15 years ago. And the other cast are, we have Mosang as Burns, the housemate of Lex, and Paco, Vance Larega, relative of Lex. Iyan po yung pinaka-synopsis and description ng characters about isang character ngayon. Mag-start na ang movie. Siyempre, ito yung first movie talaga na sa sinihan na papalabas ng Francet, di ba? Siyempre, ang Francet, isa sa mga nangununa ibang acting na, di ba? Very excited po. Actually, nung nag-post pa lang nung reading namin, ang dami na agad na fans ng Francet na nag-message sa amin, nagpapakita ng support. Sana ganun din yung support na may pakita nila pagdating ng movie. Kapag may palabas na yung movie, ganun din kalakas yung hatak natin sa tao. At ayun, sa May 7, sana magampanan po namin yung mga roles namin maayos. Awa ni Diyos. Yun po. Thank you, Vance. At syempre, Christian. Si Christian, huli natin napanood. Nasa Black Rider siya, pero mas tumataka kasi sa Bridal shower. Hindi. Wala ka ba? Iron Man. Akala ko papasok ka doon, hindi ka pala natuloy. Hindi. Akala ko rin. Akala ko pa naman, nakita ko yung hindi ka pala natuloy. Pero ang bongga kasi syempre, October 14 ka pa nag-ending, ang bongga. Pero excited ako. Sobrang excited ako sa My Future You kasi nung nag-taping pa lang kami ni Direk ng Lovers Liars na nabanggit niya sa akin to. So, excited ako para kay Direk kasi alam ko matagal niyang pinagandaan to, talagang pinag-isipan niya, tsaka sobrang pagmamahalang binuhos niya dito sa movie sa My Future You. And syempre, makasama si Francine si Seth, exciting din kasi totoo naman yung script reading. Ang ganda kasi nakikinig ako sa kanilang dalawa, nabubatuhan ng linya. Hindi ko maintindihan. Walang halong walang halong showbiz. Parang kinikilig ako na parang gusto ko rin sana ganyan din yung age ko. Pero, at saka ang ganda talaga ng kwento. Yung kwento nito parang isa ko sa mga gusto kong panoorin yung team ng My Future You. Yun na, excited ako. Salamat po. Namiss kita, Juna. Anyways, I'm very much excited, of course, to be working with Francet. Nung nag-post na ako sa social media, ang dami ng mga fans nila na nag-message, ang dami pa na rin ng fans. Super! And this is also a very, this is a light and rom-com movie na sigurado po ako na magugustuhan ko ng mga manonood. Thank you. Ito, syempre, nakailang legal movies din siya before. Marcus Madrigal, yan. Hello po. Ayun, syempre, sobrang excited ako lalo na first time ko makaklore si Direk Grace sa pelikula. Una ko natrabaho siya sa Legal Descent and I'm so happy. And
isa rin gusto ko na congratulations sa napanood ko kasing isang film, yung Instant Daddy. Sobrang hagulgulo ako doon. Kaya sobrang excited ako na maging director ko siya this film. And of course, makasama si Francet. And yun, thank God and thank you sa rin God for this opportunity. Yes, Miss Kiwi. Ay, ako po talagang super excited. Actually, pagkatapos namin ng script reading, tinanong ako ng asawa ko, kumusta yung script? Sabi ko, Daddy, ang ganda. Sabi ko, parang Hollywood, futuristic. So, sa script pa lang, talagang excited na ako mag-shooting. Tapos lalo pa, pag si Direk Chris ang mag-direct, at saka kasama ko kasi Francet, at saka sa mga sila. Super excited. Thank you, Miss Piwi. Tito Bonji. Damang-dama ko yung excited ni Piwi. Matagal ko na excited ako kasi nga, well, especially after the script reading, parang kasi siya, napaka-clever yung pagkakasulat po ng script ni Direk. Para siyang nag-decide po ang Twilight Zone o ang Black Mirror, nagawa ng rom-com. Para po ganun yung dating ng script ni Direk. Tapos, katulad mo experience ni Vance, nung pinost na po yung reading, madami pong nag-react na mga tagahanga ng Francet na well, sa edad ko po ito, medyo bago po sila sa aking karanasan. Pero nagulat ako. At syempre, si Direk, nakasama ko sa ilang project before, at yung gaganap pong asawa sa aking, sana may spark pa rin po kami. Matagal na rin po kami mag-kasama sa teatro pa po. Ayun po. At saka, syempre, yung ibang kasama namin sa cast. Yun po. Thank you. Yan. At sisimulan na natin ang Q&A. Okay. May mga bagay pong hindi pwedeng itanong. Huwag niyo pong kalimutan. Ito ang first movie nyo, big screen. Premier kayo before? Screen. Sa I1 po. Alright. So, can you tell us lang, ano yung action nyo? Is it like finally mag-debut kayo sa big screen? And together pa? May pressure ba? Nga ako ng mobile, coach na lang sa Honestly speaking po, syempre may pressure. Kasi ito po yung first movie namin, tapos sa big screen pa. So, hindi lang siya yung basta, hindi lang ito sakop yung mga sumusuporta sa amin. Pangkalahatan po siya. So, kinakabahan din po kami. Pero knowing na nandito sila direct, nakakampante po kami na mayroong mag-aalaga sa amin, may tutulong, may gagabay. And syempre po grateful kami kasi sa amin ipinagkatiwala yung My Future You. And tama din, katagal na po ng kwento na to, no? Ang dami na daw po nilang nakitang mga artist din, pero sa amin yung endgame. Kaya po maraming salamat. Bukod po, actually overall, grateful kami, pero sobrang kinakabahan kami para sa first movie namin. Pero parang yung isa pang blessing kasi po doon, magkasama kami. So, meron na kami kaibigan habang ginagawa yung shoot. Sa totoo lang po, sobrang... Ako kasi dati po, nanonood lang ako sa sinehan. Hindi ko nakikita yung sarili ko na nandun sa malaking screen na yun. At itong unang pelikula sa big screen na gagawin ko, kasama ko si Francine, excited pero sa akin lamang yung kabado lamang yung, alam mo yun, lamang yung bilang hindi ko siya nakita sa sarili ko na kaya ko siyang gawin, makakarating ako sa ganito, sa kinauupuan ko po ngayon, mga katabi ko po yung actor ko po. Hindi ko po siya nakita ano nangyayari sa akin. Pero, sobra po akong saya dahil bilang artista po, bilang aktor, isa po ito sa mga pangarap. Isa po ito sa mga gusto po namin mangyari sa craft namin, sa art na pinapakita namin. And tama po si Francine, dito po si Direk, dito po yung mga co-actors po namin na alam ko po nagagabayan kami dito. At sinasabi ko na po, hindi ko po ito makakalimutan.
hindi mo po ito makakalimutan. Ito po ang isa sa mga talagang nasa unahan ng iniisip ko. Kung may tanong man kung kamusta yung pagiging artista mo, ay masaya. Kasi napanood ko yung sarili ko sa malaking screen. Kamusta naman yung look test saka script reading? Script, kanina yung look test na lang. Script reading na lang. Kamusta naman yung Direk, kamusta naman? Makikinig pa? Kanina sinabi ko na, Hindi siya syempre, nakinig din eh. Makikinig ako. Siyempre kanina, nung look test syempre, isa-isang sinasala yung mga artista, then hiwalay mo na si Seth, hiwalay mo na si Francine. Then, gusto ko silang makitang magkasama on one frame. Tinawag ko silang pareho. Kasi nabigyan ako ng instruction. Tingin sa camera, tingin sa taas. Magtinginan nga kayo, magtinginan sila. Mga 5 seconds siguro, bigla na lang tumawa si Francine. Parang, nauna na tumawa. Tapos kasi feeling ko parang yung mukha kasi ni Seth, parang tingot kung gino-joke niya sa tingin si Francine. Parang ginagano niya kanina. Nakakakilig na yung dalawa. Sobrang mga bagets. Nakinikilig. Nakakatuwang panoorin. Masasabi mo naman, Direk, perfect for the role. Oo, kasi parang tinry ko din, kasi first time ko silang makakatrabaho. So kinakapa ko pa sila. So kaninang look test, nagbigay ako ng instruction lang na i-acting nila. Ano lang siya, on the spot. Nakita ko yung mata nila, pareho, Francine. Nakita ko si Seth. Feeling ko hindi ako mahihirapan ilabas kung ano yung dapat ilabas. Kasi naturally, nakikita ko mahusay yung dalawang to. Kaya feeling ko maganda yung kalalabasan ng movie sa dalawang ito. Thank you. Thank you. Klaseng pelikula na paulit-ulit mong panunuorin, even the next coming years. Kasi nga, there are times na isa, dalawa, tatlo, apat, panunuorin ko because I love the movie. Ngayon, etong pelikula ito, do I feel the same way? I think oo, kasi yung pelikulang ito, habang pinapanood mo siya ng paulit-ulit, may mga makikita kang hindi mo nakita nung una mo napanood. Parang habang paulit-ulit mo siyang pinapanood, mas lumalalim siya, mas naiintindihan mo siya. Kasi intertwining of events yung nangyayari. Everyone is connected in a timeline 15 years ago. So parang mapapaisip ka, baka nga maging motivation pa siya para ulitin mo eh. Ano yun? Wait, ulitin mo. Kaya pala. So feeling ko, isang factor yun para paulit-ulit mo siyang panoorin, para lalo mo siyang maramdaman at maintindihan. Thank you, Tere. Thank you. Ng pelikula yung Right About Now. May tipong ganun din based sa kwento. May tipong ganun din ba yung style of story. Tapos, yun kasi hindi kilig-kiligan eh. Meron ako sa akin na hindi kilig-kiligan. Pero, ang tinutino ng pelikula, malalim yung kwento. At in fairness, lumutang doon si Diego Santino. Nanalo pa siya. Oo. Iba ang atake mo dito sa Francette na Magkaiba kasi yung Right About the Book kasi is a story within a story. They're trying to make a story, then you see the story happening. This one is just a plain narrative na story, walang other dimension. The only difference is 15 years apart yung dalawang character. Sinabi ko naman kanina sa synopsis, nag-meet sila online, only to realize later na magkaiba sila ng panahon. Isang 2024 at isang 2009. So the question is, paano sila magkikita? So yun yung isa sa mga kailangan nilang abangan. Ibang-iba yung kwento, even the treatment of the film is different. Well, yung ganyang style ng story, nagagawa na rin before, di ba? Di ba mga pelikula? Yeah. Ano yung atake ni Rolito na medyo naiiba siya. At diretso ka na yung talong, ang gaganda rin ng mga teleserye, ng mga sikat na mga love teams. Isa doon, kay Ma'am Piwi, yung Can't Buy Me Love. Talaga sinusublihan namin na ang ganda-ganda ng kwento. Paano ito maiiba dun sa mga napapanood natin streaming, sa TV, na ito magbabayad kami para Yeah. sa Actually, based naman po sa mga huling nagawa kong pelikula, yung tatlo, medyo visual po ako in terms of treatment and mounting. Iba siya. Every film na ginagawa ko, palagi ako nag-try ng something different. So
So I think this one will be different also sa mga nagawa ko na. And when I was writing this, year 2020 pa, nung sinulat ko siya, aware ako na may iba nang nakagawa na magkaiba ng panahon. Marami na po talaga. So, in my own consciousness, pinanuhod ko halos lahat ng pelikulang alam ko. Tagalog, French film, Korean, na may dalawang tao magkaiba ng oras. And I'm confident na hindi pa nila nakikita yung gantong klaseng istorya. Siyempre, pareho-pareho yung may difference ng time na pinapalabas na mag-iiba ng year. Pero ito, iba siya. Mas malalim siya kasi mas meron ding lalim tungkol sa pamilya eh. Kasi karamihan puro ano lang eh, puro love, rom-com, something. Ito, hati yung rom-com tsaka yung pamilya. Mas kakapit ka sa bawat character. I think ito yung difference niya. Mas nakaangkas sa pamilya yung kwento. At siguro dapat panoorin ni Seth at ni Francine yung magandang klaseng movie. And yung right about love. Siguro mas mabuting panoorin din nila para nila kang matapos. Nasa YouTube naman siya, yung right about love. Thank you, Direk. Kay Seth at kay Francine. Seth, napanggit mo kanina na siya yung kakampi mo. In other words, parang nagkakampihan kayong dalawa. Kung ano man ang relasyon meron kayo. Paano kayo nagkakampihan in terms of ganito? Lalo na may pelikula kayo, hindi may iwasan, meron yung magnenega, may masabi ng yung iba. Paano kayo nagkakampi? Paano kayo nagkakampihan? At sa mga susunod pa, paano kayo magkakampihan? Unang-una po, paano kami magkakampihan? Hindi lang po kami ni Francine talaga ang magkakampi. Meron pong tao sa paligid namin, which is pamilya po ni Francine. Pamilya ko po. Ang team po ni Francine, ang team ko po. Magkakaibigan, iisa ng gusto. Lahat po sila iisa ng pangarap para sa amin. Lahat po sila sinusuportahan kami. So, kung dumating sa punto po na may naging nega, hindi lang po kaming dalawa yung sigurong magsasalita sa isa't isa. Marami po. At ang bukang bibig po sa amin ng mga tao nasa paligid namin, galingan namin palagi. Ginusto namin to, pangarap namin to, pangarap nila sa amin. Kung masaya kami dito, mas masaya sila para sa amin. So, doon pa lang malaking bagay na pinagkasunduan na namin ni Francine, na ginagawa namin to para sa sarili namin, para sa pamilya namin, para sa Francette, at syempre para sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa amin, patuloy na inaabangan kami at nagmamahal po sa amin. Yun so. May bet-bet ka, Francine? Wala na po. Okay. Parang safe wala na. Case closed. Pero dumating ba sa times na naiyak, umiyak ka kay Seth, pag hindi mo na kaya yung kung ano man ang nasasabi sa iba? I would say more than umiiyak is napipigilan na yun. Na-turn into laughter. That's all. Susumbong ka sa kanila. Okay. Hindi siya susumbong. Nararamdaman ko lang si Francine. Hindi na kailangan magsumbong sa ako. Thank you, Gorgie. Talaga nandun talaga yung craftsmanship eh. Kumbaga talagang kahit sabihin mo ina-eksena lang yan, talagang hihimay mo yan. Kaya yun, natutuwa ako kasi bumabalik na naman ulit yung ating industriya na nagiging naman ulit, dumadami at nag-produce. At yun, tangkilingin po sana natin ang mga sariling ating pelikula. Dati dito sa Regal, sunod-sunod yung movies. Opo. Sigal Bakery po. Tita Piwi. Ibang-iba po talaga pagka sa pelikula. Kasi simula sa script reading hanggang sa mag-shoot, mapag-aaralan mo yung character mo eh. Diba? Kasi mahaba yung oras at saka sabihin iba yung direction sa pelikula kaysa sa television. Kaya iba-iba po. Mas mapag-aaralan mo yung character, which is very, very important. Yan. Thank you, Tita Vanch. Yan. Si Tito Bochi. Hindi mo alaga pangalan ko. Hindi, tinignan ko lang mabuti kung tama. Favorite ko po kayo mo, kasi pinagod ko kayo
ni Julina. Sa gimmick ng movie. Oo. Thank you. Ano po, yes, kasi because sa pelikula, directly po siya, I think more is expected from us as actors na maikwento yung tauhan namin at yung kwento ng mga kasama namin sa pelikula sa mas maikling panahon at mas mas malaman. Hindi katulad sa soap na may panahon ka talagang kasi mas mahaba yung exposure ng character mo, mas na kukwento mo ng mas mas marahan, so mas mabagal, so mas malalim yung hinihingi sa isang aktor. Palagay ko kung pelikula yung ginagawa. Ako po, halos pareho lang po kasi totoo naman po talaga. Parang pag sa movie po kasi, mas meron kang record ng mga pinanggalingan ng eksena, mas natatrack mo siya, and mas nagiging careful ka. I would say less mistakes kasi alam mo kung ano yung nangyari at mangyayari. Unlike nga po sa pag-teleserye kasi ang daming nare-revise, minsan pabalik-balik, tapos biglang iba na pala siya. Kaya rin po, excited ako na kinakabahan na mag-start kami ng shoot kasi feeling ko po ang tagal ko namin na hindi na uma-acting. So, lahat po ng gagawin ulit namin dito sa movie, bago ulit para sa akin. Yes, sir. Yun po, mag-iba po yung atake ng sa TV, sa pelikula. Naniniwala din naman po ako kasi para sa akin, lahat po ng ginagawa ko, challenge para sa akin. So, nasa isang artista rin po yun kung paano niya i-channel yung lahat ng natutunan niya. I-channel niya dun sa gagawin niyang project na bago. So, kailangan din natin matutunan. At hanggang ngayon, pinag-aaralan ko pa rin po. Yung bawat adapt, marunong ka dapat mag-adapt. At yung adapt na yun is makukuha mo saan? Sa director, makukuha mo sa mga kapwa mo artista. At syempre, dun sa may sarili-sariling method ang lahat po ng artista. So, yun po. Okay pa siya. At masarap gumawa ng pelikula, masaya, na kasi tapos po yung script, totoo po yun. Kasi minsan sa TV talaga, patating pa lang yung script, ngayong araw, revise, palit ng sequence, hindi yan, ano tayo kasi ganito, nandito tayo sa location, so, hindi ubra sa next location. So, magkaiba po talaga. Magkaiba siya gawin, magkaiba yung ingredients na kailangan mong ihain. Gano'n. Kita to ni mother dati kasi sisigaw. Hindi, pero gaano ka excited, Rosel? Kasi ako, every time magkausap tayo, no, the way magkwento ka, sabi mo nga, ay, yung Francet, sikat talaga yan. Napiresan namin sa Regal, sa SM. Sobrang excited ng SM, di ba? So, magkwento ka, Rosel, kasi, yun nga, kasi we usually do an annual road show of all the yung lineup ng company namin, ng Regal. So one of the movies na naka-line up doon is itong movie na ba. And when they saw it, they applauded. Wow, sabi ko, ang galing na, pati mga cinema bookers from SM, ang kasama kasi doon, most of them are managers of the whole SM cinemas. Mga iba't ibang branches, all over, nationwide. So this was exclusively done for them. And we showed this, and they're very excited. Ang daming mga questions about it, kailan ba yan mag-start, kailan ba yan matatapos. Kasi also the cinemas now, they find it very low in supply in Tagalog movies actually. That's why they've always been asking us kung kailan ba labas ng mga pelikula, because they want to get back into the rhythm of, showing Filipino movies again na sunod-sunod, just like before pandemic. That's why we're here.
trying our best to really deliver quality movies. Oh, ang bongga, no, Rosel? Kasi parang balik yung sinasabi nila, sana sumigla yung local movie industry. And eto nga, isa ka sa nakikiisa. Oo, dahil ang daming movies ng yeah. Isa ako sa mga nanonood ng Dirty Women actually. So, napapanood ko si Frances. And because of their age, na bagayan, I asked, of course, my director, si Crisanto, if he's agreeable, if we could get Frances. Kasi tamang-tama naman for the characters for this movie. And happily, more than Kasi they're not just, it's not just the age that I wanted to capture, also their talent. Kasi I've been watching Dirty Women. Thank you, Miss Rosel. Yan, ang bongga. Pinanood talaga kayo ni Rosel, no? Sa dating app. Naniniwala ba kayo pa sa dating app? Or gusto nyo subukan ng dating app? Dating app po? Parang I'm not the right person to answer that question po kasi hindi ganun yung love story ko. Ano ba? Hindi ko pa wala. Pero siguro po I would say yes, may forever, may true love sa dating app kasi may mga kakilala po ako, mga friends ko, some of my relatives din, may gano'n na moments sa buhay nila. And hanggang ngayon sila pa din. Ako po, para sa akin, kung saan masaya ang puso nila, basta wala silang tinatapakang tao, go lang. And yung true love naman po kasi hindi lang din yan sa dating app. Mahahanap po nila sa friends mo, sa family mo, sa sarili mo din. It's around you. Depende na po yun sa'yo para mo i-define yung true love na yun. Sa kaliwa mo. Maraming pagmamahal sa mundo. Ang pagmamahal sa mundo, makakalat lang yan. Ang dami pong love ang nababalot dito sa earth. And may makikita kang true love sa dating app. Pero, susubukan mo na ba? Hindi pa po. At di ko susubukan. Ay, bakit? 4 years na yung script na to. Madami nang pinagdaan ng cast. Ayoko na lang sabihin kung sino yung mga unang kinast namin. Even the production staff. Pang-apat ng set ng production staff to. Kasi dumaan sa pandemic Tapos na-stop siya, hindi natuloy. Tapos na yung pandemic, wala namang sinihan. So, sabi ko nga nung nag-reading kami, feeling ko, since the movie is talking about destiny, feeling ko destined talaga siya for Francette. Also for their first film, parang feeling ko magiging mahalaga rin sa kanila bilang artista yung unang pelikula. Kaya parang destiny siya para sa kanila talaga to. Tsaka direct, diba, nung napunta sa Francette, parang ang bilis. Ang bilis. Bilis yung development. Kailan lang yung in-inquire sa kanila Tapos, ang bilis. Nagkaroon na actually, kaya na-delay din yung iba. Galing ka sa bakasyon. Oo, diba? Pero yun, parang nag-align lahat. Si Rosel mismo na-excite. Oo, diba? So, ang isa as my future you. my future. Ako talaga tumitingin si Francine. Ano yung laban natin? Parang ganun yung nabasa ko. Wait lang. I would say yes po. Hindi man romantically kasi iba rin naman po yung na-build namin friendships. And I think mas nagtatagal kasi kapag magkaibigan. So, masasabi ko po, yes, nakikita ko si Seth sa future. As a friend? Pero as a friend? Ako, nung hindi pa ako artista, syempre hindi ko alam yung mangyayari. At ngayon siguro nasa future ako. So, gusto ko pa rin makita si Francine sa susunod na future.
gusto ko makita si Francine sa future ko. So yes, at gusto ko. Paano nyo gusto makita sa future? Gusto ko makita si Seth sa future na maybe with me or without me na successful, masaya, and healthy, living his best life. Yun po. Ikaw? Seth. Parehas po kay Francine. Parehas. Gusto ko makita na maabot ni Francine lahat na gusto niyang marating. At pinangako ko po sa kanya ngayon yan, na tutulungan ko si Francine kung ano yung kaya kong matulong sa kanya. Kung para marating niya yung gusto niyang marating. So, pwede ko siyang makita masaya. At bonus, kung masaya pa siya, at ako kasama niya. So, okay, so pwede naman yung gano'n. Kayo pa rin ang magkasama. Siguro mas magiging masaya pa gano'n. Ngayon kayo ang nagsasama at nagpapaligaya sa isa't isa, di ba? Mas maganda kung gano'n. Oo, bro. Ayan. Direct, follow-up lang kayo, Direct. Kasi ang age nila dito, dahil graduate na yung character nila. So, medyo mature na rin ang mga age nila. Yeah, 21. 21. So, 21. dito ba sa story, ano ba pwedeng pinakakilig na pwede na magawa? Like, pwede na ba sila magkaroon ng kissing scenes? Hindi mo it's about time. Ay, ano lang pinagmata niya? Siguro yung pinakasagad na kinikiti ko pwedeng sabihin kasi abangan na lang siya ng mga tao. Pero ang dami nila kasi eksena nag-uusap sila ng mga deep matters about their life, their family. Iyon pa lang when you open up to someone na medyo sensitive, I think malalim or mahalaga sa iyo yung tao na kinakausap mo kaya mo siya ginagawa. So nabuo yung ganong bonding nila sa storya ng pelikula. Kasi malalalim na yung pinag-uusapan nila. I mean, you cannot tell a very deep things about yourself to someone else kung stranger siya. So nakakakilig yun na pinagkakatiwalaan nila yung bawat isa to tell their secrets about their life. So kilig and sensitive scene din ba? Yung wala pang mga internet or whatever. Kasi bata pa si Francine eh. Hindi pa siya... Meron. Maraming mga kilig moments na makikita yung mga fans. Siyempre, hindi mawawala yun. Kasi love team tong ating katabi. Kasama siya sa pelikula. Kasi romance drama naman siya. Yeah, romance. So, Francine, hindi ka pa ready for your first big film na Regal Film produce. Hindi ka pa handa sa gano'n? Sa kissing scene, if ever lang. Hindi pa po. Hindi pa po. And I'm thankful kasi nire-respect din po yun ng on-screen party po. So, malaking bagay po yun para sa akin. Sa follow-up na rin po, siguro alam din po ng management namin kung kailan yung tamang panahon. So, nagtitiwala po kami sa management namin kung kailan yung tamang panahon na gagawin yung mga ganong bagay. Thank you very much. Ang ilabas yun na yung hanggang na inlove, huwag na isama yung joke na. Hindi tayo nag-joke dito. Walang biruan dito, no? Salamat, maganda si Francine, in love ako sa ganda niya. Sa ugali niya, in love ako kasi ganito siya, mabait siyang anak, mabait siyang kapatid, mabait siyang kaibigan. So, marami akong dapat. Maraming dahilan para makapalawan. Okay, siyempre yan, nagpapaliwanag kung mabuti si Seth kasi natatakot siya, baka ireklamo siya sa barangay, kaya kahit wala pa sa barangay, nagpaliwanag na siya. Diba? What may natutuwa from them, kahit first time pa lang po kami magkakasama para sa isang proyekto. And thank you po, Tita, thank you po sa inyong lahat kasi sa totoo lang po, kinakabahan po talaga kami parang sa pag-start ng shoot namin na to. And para malaman, nakakagaan po ng loob na makita at maramdaman sa kanila na may connection sila sa amin. Sweet. Kasi mawala rin naman po, no? I-share mo na yung mic. Ayan. Oo. Sa Francine, kasi
kasi yung tanong kanina ni Ana medyo hindi diretso. So yung sagot nyo rin medyo vague. Na pwede naman talagang magkasama pa rin kayo sa future. Pero as friends lang, di ba? Tapos pag tinatanong kayo ngayon, parang automatically ang sagot nyo talagang friendship, ganyan, friends lang, magkaibigan. So yung diretsong tanong na in the future, nakikita nyo ba ang sarili nyo na magiging kayo as boyfriend mo si Francine, boyfriend mo si Seth, at ikaw Seth, girlfriend mo si Francine? Ganon ka-diretsong tanong. Kasi mga 5 years na rin kayo together, di ba? Tama ba? 2019 kayo start ko. So mga 5 taon na rin kayo magka-love team. So, gano'n na, so, feeling namin nagkakainlaban na ba kayo or what? So, yun. Nakita nyo bang magiging kayo in the future? O kung kayo na ba ngayon? Nakikita namin eh. Hindi, maging lalaki tayo. Hindi po malabo na umabot po sa punto na gano'n. Pero sa ngayon po, sasabihin ko lang po, ayoko rin po magsalita na patapos at ayoko rin naman masyadong magmukhang nagpapakilig po dito. Sa totoo lang po tayo, nandun po ako sa punto na ayokong, lalo na po, kauna-una ang movie namin to, pinapriority ko po muna yung pelikula. Pero malaking tulong din po kung ano yung samahan namin ni Francine dahil makakatulong po yun sa bawat eksena na gagawin namin. Pero wala pa sa isip ko na hindi ko pinipressure sa sarili ko na maging karelasyon si Francine. Dahil unang-una, lagi ko sinasabi, nare-respeto ko po yung magulang ni Francine. Nare-respeto ko po yung si Francine. At hindi ko na po elaborate kung ano man po yung mga napag-uusapan namin ni Francine. Pero sabihin ko po, alam niyo naman po na may mga times kami ni Francine na nag-uusap na kaming dalawa lang. So, sa amin na lang po yun. Dadating ang panahon, yung tanong po niya, yung tanong na yan, masasagot po namin yung diretso. Sa ngayon po talaga, hindi po namin kayang sagutin yung diretso. Yes, Francine. Akala ko po, hindi naman po siguro nakakabawas ang pagkababae kung sasabihin kung hindi po malabo mangyari yun. Lalo na po, may mga gagawin din po kami projects after this movie. Parati kami magkakasama at sa pagkakakilala ko po kay Seth, sa ugali niya, siya mismo bilang tao, hindi mahirap na magustuhan. Pero yun nga po, kaya ng sinabi niya, hindi namin pinaprioritize na maging kami agad. Kasi may tamang oras, may tamang panahon para dyan. And yun nga rin po, nire-respeto rin po namin, hindi lang yung pamilya namin, pamilya ng isa't isa, kundi pati na rin po yung mga taong pinagkakatiwala sa amin yung mga projects na binibigay. Kaya po sa ngayon, agreement din po namin na it's better na ganito yung relationship namin, pero mas nagiging first priority namin ang trabaho at hindi na-apektuhan. Pero may pag-uusap po. Sabi mo, kakampi ko si Francine. So, hindi siya ganun kababaw at hindi siya ganun kadaling sirain yung meron kami ni Francine. Malalim yung samahan na meron kami at pinagtibay po kami ng panahon. Sa loob ng 5 years po, yun po. Ayan. Mas magandang sagot nyo ngayon. Tapos yung ano na lang, kasi nga may movie kayo, hindi lahat ng love team nagibigyan ng movie, di ba? So, gaano kayo ka-pressured ngayon? Na kasi sa TV naman, pwedeng maingay yung mga fans nyo, di ba? Yung pag meron kayong show, ganyan. Pero, or sa streaming. Pero kasi iba yung pupunta sila sa sinihan, magbabayad, naroon sa panahon to ang mahal ng sine. Paano nyo sila hikayating lumabas, magbayad para bumili ng ticket para panoorin kayo sa sinihan ngayong may pelikula kayo? Siguro po, more than sa paghihikayat, po, kami, nag-usap na po kami na sa bawat eksena ibibigay namin yung lahat. Kasi, yun nga po, since first movie namin to, pinagkatiwala
nagpapatiwala sa amin ito ng Regal. And syempre, yung mga supporters po namin na nag-aabang din, ayaw namin silang biguin. Para po sa amin, mapuno man o hindi, ang mahalaga yung mga gustong pumunta doon ay gustong sumuporta, mapanood yung pelikula, at maintindihan nila mismo yung kwento nung movie namin. Para po kasi sa akin, kapag gumagawa kami ng mapateleserye man po yan, o pelikula, or kung miniseries man po yan, it's more than just the numbers of audience. It's more of yung knowledge din ng mga manonood sa'yo. Kaya po, kung sino man po yung mga susuporta sa amin, bukod sa mga supporters namin, maraming salamat po. And we can't wait na rin po na maihanda sa inyo yung niluluto naming proyekto na to. Thank you, Alan. Yan. Thank Si you. Seth mo, may reaction. Siyempre, dadagdag ko na rin na, yun yan, kauna-unang movie namin ito ni Francie. Hindi siya biro. Talagang, kasi po, hindi totoo tayo. Lalo na po ako ng movie namin to, siyempre, pag naipalabas na to, meron at merong masasabi sa aming dalawa ni Francie. So, doon pa lang, isang malaking kakaharapin na namin. Kasi tama po yung sinabi ni Francie na siyempre papanoorin po ito ng mga nagmamahal sa amin. Pero gusto rin po namin panoorin ito ng lahat. Gusto rin po namin dito kami mahalin ng mas marami. Yun po yun. At hindi namin mapiplease po lahat ng tao na mahalin. Pero, mahal namin sila. Ginagawa namin ito para sa kanila na. Yun. Good luck. Thank you. Hindi kasi nakikita ni Natalie na pag-ibigan ang family ni Francine yung sa set. Kung gano'n po ang close? Oo. Kasi you really click now on and off camera, di ba? Natalie? Oo. Saan pa si Natalie? Oo. Di ba yun ang question mo? On and off camera. Click sila. Parang yun po yung sagot. Kasi sa tagal po ng friendship namin ni Seth, ang dami namin nag-discover sa isa't isa na pareho pala kami. Pag sa pamilya, sa kapatid, bilang anak. Kaya I think po, yun yung mas nagiging main factor kung bakit po kami nag-click on and off cam. And siguro yung mga mga pangarap din, mga paniniwala sa life, sa mga bagay-bagay, I think mas yun po. Kasi mas transparent kami sa isa't isa. Kaya kami nag-click. Hindi pala sure, no? Pero yun po. Kasi po ngayon mas kilala na namin yung isa't isa. Yun po, parehas kami ng gusto, parehas po kami ng pinalakihan, parehas kami ng mga ayaw. Siguro, totoo kami sa isa't isa. At sa puntong pagiging totoo namin sa isa't isa, siguro nakikita rin po ng tao yan. Nakikita rin po ng tao yung bawat tingin ko kay Francine, bawat tingin din sa akin ni Francine na totoo. So, yun po yung namin, sikreto. Secret, sinabi mo na. May follow-up si Bob. Ano daw nagustuhan nila? Ayun, Ano daw nagustuhan nila? Yung Yeah, everything about her. Yung buong Francine, panlabas sa panloob. Yun yung gusto ko kay Francine. Saka syempre, yung sabi mo, parehas kami ni Francine. So, yun yung gusto ko. Bukod po sa, syempre sa panglabas ni Seth, dahil nga po, kung minsan nag-uusap kami, mas nakikilala ko siya bilang anak. Yun po yung masasabi kong nagugustuhan ko sa kanya. Nakikita ko kung paano niya tratuhin yung mama niya, papa niya,
attractive. At saka, attractive sa kanya kasi, ano siya, para siyang tatay. Marunong alaga, provider, marunong tinte, yun po. Pero ito, yan, si Junardo na next. Yan, parang panalong-panalo ka sa social media. Yan binabansagang kang pambansang pambasa ng TV. Ayun. Pambansang pambasa ng TV. Social media. TV! Kapatid ni Hello Kitty! Hello Kitty! Wala, mga kalokohan ko lang po yun. Mga kalokohan nila, nadamay lang ako. Pero hindi ako ganun. Hindi ka ganun. Hindi ako basa. Hindi ko lang. Mga kalokohan lang nila yun. Hindi ka naman nasasaktan. Ay, hindi, wala yun. Ayaw ka. Mga kalokohan lang. Ayaw ko sabihin na nakakatuwa. Pero yun na, mga joke-joke lang. Hindi ka totoo. Hindi po. Binabalita kasi ni Mr. Fu. Wala. Kaibigan ko rin si Mr. Fu, kaya binibiro niya pa ng ganyan. Ayun, wala mo yun. Ano lang yun. Basta yung pelikula, pakaganda ng pelikula. Hindi ka mambabasa ron Walang mababasa. Walang ganun. Okay, walang basaan Okay. Ito na lang si Seta kasi si Francis. Ano masasabi niyo ngayon papasok sa teleserye, ang lakas-lakas nyo, tapos ito papasok na kayo sa pelikula. May nagsasabing yung pwesto nila Katniel, kayo raw ang hahalili, kayo lang papalit. Anong magiging reaction nyo ron? Kayo ang papalit daw sa pwestong iniwanan na nila dahil medyo wala pa sila ngayon. Hindi namin mapapalitan ng Katniel. Hindi po namin mapapalitan. Siguro po, gusto namin makilala Seth and Francine. Ang Katniel po is, gusto namin marating kung ano yung narating nila, pero hindi para palitan. Iniidolo po namin sila sa paraan na kung ano yung nakamit nila. Yun ang pangarap namin. Yun ang pangarap namin. Kung saan sila nakapunta, sana makapunta rin tayo sa sarili namin pong paraan. So ito, talagang malaking challenge sa amin itong pelikulan to. Ito yung kauna-unahan namin movie. So, special siya. Galing din din. Can you ask your reaction? Comment? Actually, yun lang din naman po yung isasagot ko. Kasi hindi naman po talaga namin kayang palitan ng Katniel. Kasi ibang-iba din naman po yung path nila kung paano sila naging successful. But ulitin ko lang din po, kami ni Seth gusto namin makilala as ourselves as Francine. And yun po, pareho naman kaming praying and hoping na kung ano man yung success na natamasa nila, sana marating din namin yun. Pero sa sarili namin paraan. Yun po. Are you proud and pressured? Dahil proud and pressured ba kayo dahil ibinabato sa inyo yung gano'n? Yung nahulaan, the next Katniel. Proud and pressured. Proud and pressured? Kasi po pag sinabing the next Katniel, parang sinasabi rin po namin na kung ano pinagdaanan nila, dadaanan din po namin. Yun nga po sinabi nga po namin, gusto namin makilala kami ng mga tao as princess sa sarili naming paraan. Nakaka-pressure po kasi nakikita nila sa amin yung Katniel noon. But at the same time po, mas gusto namin na nakita nila kami as kami at hindi ibang tao. How about you, Seth? Nakakakaba po yung ganong statement. Dahil paano pag di namin nagawa? Nagawa niyo yan? So, hindi po kapalabas yung pelikula. Di ba, John? May black screening na 10,000. Hindi po, kasi paano kung... Ganun ba? Iwasan na ba? Okay. Kasi po, sa akin binigay. Ang direksyon po talaga namin, gusto ko, maging si Seth ako. Gusto ni Francine, maging si Francine siya. Gusto namin maging Francine.
So, pag tinitignan ko siya na, uy, malakat niya malakat niya yung dalawa, si Seth para siyang si Daniel, si Francine para siyang si Catherine. So, alam niyo po yun na hindi ako magiging Daniel. Napakalabo pong mangyari yan. Boses nun, ikaw na yun eh. Actually mo ako Yes, Hindi po ako magiging Daniel. Hindi po, ang Francette hindi yung magiging Catherine. Hindi po yan, hindi namin ayaw namin na maging Catherine. Okay. Big statement yan, ha? Ayaw po namin maging Catherine, gusto po namin maging Francette. So, ito lang pa rin, di ba? Catherine Francette, di ba? Ito lang pa rin. Hindi, gusto nila magkaroon ng sariling tatak bilang love team, di ba? Okay, sige lang tuloy lang natin. Sa success siguro, kung ano narating nila, nakailang pelikula sila, gusto po namin maging ganun. At yung sinasabi yung statement po na inahalintulad kami sa Katniel, hindi po biro ang naabot ng Katniel. Hindi po biro... Oo, nag-iwalay nga dito. Hindi po biro ang naabot ng Katniel. Pagdating po sa trabaho, hindi po biro yan. Kung anong nabigay nila sa industriya, na ibahagi nilang talento, hindi po biro yun. So kami, bago kami makarating doon, hindi din po biro yung pagdadaanan namin. So, siyempre, ina-expect din ng tao na kung sino man yung nag-type ng statement na yun, sana makapunta kami doon. So, hindi po biro yung journey na pagdadaanan namin. Yun po ang ibig sabihin. Yes. Pero don't get us wrong po. We love Katniel po. Naging friends po namin sila. Actually, si Ate Katniel po, kapag nagkakasabay kami sa trabaho, nagbabatihan kami, at mabait po sa akin si Ate Kat at syempre si Kuya DJ. Yun lang po talaga, gusto lang po namin klaruhin na hindi po kami ang susunod sa Katniel at hindi po namin papalitan ng Katniel. Yun lang po. Yes, thank you. Kay Seth? Yeah. Sa future. Although tomorrow is not promised, pero kung may ipapangako man akong isang bagay kay Seth, that would be, I will always be here. Yun po. Sana ako sa future mo. Hindi, sasamahan ko siya sa lahat ng problema niya. Totoong kaibigan ako para kay friends niya, kahit saan nang dami yung pamilya. Pero mapapangako nila kay Rosel, ipopromote nila mabuti itong My Future You. Sa pag-promote, sa pagpapalaganap ng My Future You in the future, pero malapit na po talaga yun. Sana po, ang po ninyo kasi para sa inyo po. Yeah, thank you. Yes, yun po, maraming salamat po sa pag-aksaya ng oras para pakinggan kami dito. Yun po, malaking tulong po to para sa My Future You, sa papalaganap na malapit na palabas ang pelikula ko. Maraming salamat po doon. Hindi lang po ito ang huling beses na magkikita po tayo. Marami pa po tayong pagkikita. At sa araw na ipapalabas to, sana po nandun po kayo. At po sabay-bayan natin.